Napatunayan ko na kung gaano kasakit ang mabigo sa pag-ibig. Hindi ko ikinahihiya na matapos ang aming break-up ay talagang nawindang ang aking buhay at nangako ako sa aking sarili na hinding-hindi na ako muli pang iibig. Pero hindi ko inakala na ang lahat ng aking sinabi kakainin ko nang aking makilala si Pando na isang construction worker. At para kami ay makasal tuwing tulog si Lola. Itago mo na lang ako sa pangalang Jenna, 31 years old, at kasal sa isang lalaki na pangungonstruksyon ang hanap buhay. At sa loob ng 7 taon naming pagsasama bilang legal na mag-asawa, ay nabiyayaan kami ng isang supling. Tulad ng marami isa kami sa pamilya na walang sariling tahanan at ramdam kung gaano kahirap ang magiging buhay mag-asawa kung hindi ito paghahandaan at hindi ito pag-iisipan. At kung paano ko naman sinapit ang ganitong sitwasyon ng pamumuhay, narito ang aking buong kwento. Elementary pa lamang ako, hindi pag-graduate ng sumakabilang buhay si tatay, nang dahil sa isang lumubhang karamdaman. Lumaki ako sa aking lola, bagamat maliban kay tatay na nasa kabilang buhay na. Maliban sa kahirapan, wala namang problema ang aming pamilya. Nataon lang na nasanay ako sa aking lola kesa sa manatili sa bahay. Alam nyo na, batang 80s to 90s, mahigpit ang magulang at mas chill ang pakiramdam ko pag ako'y nakinalola. Kaya ayun, hanggang sa ako'y makatapos ng elementary at mag-aral ng high school na kinalola ako. Hindi ko alam pero doon ako mas komportable. 7 kaming magkakapatid at kung gaano karesponsable ang tatay nung siya ay nabubuhay pa. Super. As in taong bahay lang talaga ang inay. Kaya noong sumakabilang buhay ang tatay, hindi lang basta nawindang ang aming buhay. Dahil tulad ng maraming pamilya, kasya lamang din sa aming pang-araw-araw ang kinikita ni tatay. Kaya ayun, naiwan niya kaming walang mahuhugot sa oras ng kagipitan. At dahil walang hanap buhay ang inay, tapos ang dalawa sa aking nakatatandang kapatid ay maagang nagsipag-asawa, ay talagang hindi lang bastang nangamote. Sa aming 7, 2 ang nakapagtapos ng high school at karamihan sa amin, elementary ang natapos. Dahil sa kahirapan, kahit hindi kami nalalayo sa kabayanan, pakiramdam ko nahuhuli kami sa pag-usad. 15 years old ako nang unang sumubok maghanap ng pagkakakitaan. Malapit lang naman ang market sa amin at pagiging tendera ang una kong naging hanap buhay. Sa sahod na 2,500 ang isang buwan. Libre pagkain, pwede na. Kumpara sa akin na pag nasa bahay, parang naghihintay lang ng swerte at darating na grasya. And speaking of swerte, matapos ang ilang taon ng pagtsatsaga sa pagiging tendera, meron akong nakilala at inalok niya ako ng trabaho bilang isang baker sa isang pribadong kumpanya. At tanging NBI at barangay clearance lamang ang kailangan, sapat na. At sila na rin ang bahalang magturo sa akin. Kumpara sa pagiging tendera, mas okay ang sahod, yun nga lamang, ay di hamak na mas kailangan ang sipag at tiyaga sa trabaho. Kahit paano maliban sa nasuportahan ko ang aking sariling gastusin, ay nakakapag-abot din ako sa aking magulang. Hanggang sa matagpuan ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Gary na siyang aking unang pag-ibig. Nagkakilala kami ni Gary through cellphone at doon na rin nagsimula ang aming love story. Hanggang sa magkita kami at makilala siya ng inay, mga tiyo, tiya at ng aking mga kapatid. Maliban sa pagiging gwapo, ang isa sa nagpalalim ng aking tiwala kay Gary ay ang pagpayag niyang makilala ng aking magulang. Hanggang sa matutunan ko ang magsinungaling kay inay para lang magipagkita kay Gary at maging sa aking trabaho.
Nagagawa ko ang umabsen at tuluyang mapabayaan para lang tuparin ang kahilingan ni Gary. At yun ay ang puntahan ko siya sa kanyang tinutuluyan na bahay. At syempre, alam niyo na, nang dahil sa aking labis na pagmamahal at tiwala kay Gary at pag-akalang kami na ang magiging magkasama hanggang sa aming pagtanda, walang alinlangan kung ibinaba ang bandera ng sagradong kaharian. At katulad ng marami, nakalaliman ko iyon at tuluyang nagbunga ang aking pagiging mapagbigay. Doon ko na nakita ang tunay na ugali ni Gary na maging ang kanyang mga magulang ay sinabing tutol sila sa aming relasyon. Hindi dahil ayaw nila sa akin. Yon ay dahil mas magiging maganda ang aking kinabukasan kung hindi si Gary ang aking makakatuluyan. Iyon ang parte ng aking buhay na kung saan pakiramdam ko hindi ko kayang mawala si Gary sa akin. Yung tipong kahit sa balinghuyan, sagingan o kahit kamutihan, ibibigay ko ang kagustuhan ni Gary. Huwag lang niya akong iwan. Ang totoo niyan, kahit hindi siya sumipot noong araw ng kanilang pamamanhikan, ay aking binaliwala at ang mga payo ng kung sino-sino sa akin, deadma. At naging bingi ako basta huwag lang mawala sa akin si Gary. At maging alipin ako sa kung ano ang kanyang mga kagustuhan hanggang sa ako'y makunan. Pansamantala naman akong napahiwalay kay Gary matapos ko ang mahospital. Pero sa aking pag-recover, hindi pa rin ako napigilan. Hanggang sa siguro, tadhana at pagkakataon na ang magdesisyon. At maaktuhan ko si Gary na may ibang babae sa kanyang tinutuluyan. At tila ba nagising ako sa isang matagal na pagkakabangungot. Masakit pero kinaya kong labanan kung ano ang aking nararamdaman para kay Gary. At itinatak ko sa aking kokote ang sinabi ng mga magulang ni Gary na mas magiging maganda ang aking kinabukasan kung hindi si Gary ang aking makakatuluyan. Muli akong nagpatuloy at nangako sa aking sarili na ang nangyari sa akin ay hindi na mauulit. Hanggang sa ang lahat sa akin ay muling maging maayos. Focus sa trabaho at binawi ang nawalang oras para sa aking nag-iisang pamilya at lola na hindi nawala sa akin sa gitna ng kadiliman. Pero sa gitna ng kalmadong laot, isang syokoy ang muling lumutang sa gitna ng karagatan. Ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Pando, isang construction worker na gumawa kung saan ako nagtatrabaho. Malaki ang tutol ng aking ina kahit noong marinig pa lang na mayroon daw gustong manligaw sa akin na kahit ang totoo, huli na sila sa balita dahil ng panahon na iyon kami na ni Pando. Hindi malinaw sa aking isip ng mga oras na iyon kung bakit nagustuhan ko rin si Pando. Noong minsan kasi na magkasalubong kami sa isang daanan, nagtanong siya sa kung ano ang aking pangalan at doon ay kanyang sinabi nasa simula pa lang raw ng kanya kong makita ay napana na raw siya ni Cupido. At mula noon, hindi na nawala sa isip ko si Pando. At dahil matagal silang nagtrabaho, hindi lang isang beses kaming nagkita hanggang sa ibigay ko ang aking contact number. Doon na nagsimula ang lahat hanggang sa makarating siya sa bahay. At ang aking pakilala, manliligaw kahit ang totoo, kami na. At pumili ako ng matinong lalaki, ang unang sinabi ng aking ina. Nasabi sa akin ni Pando na gusto niyang magkaasawa at bilang ako na gusto na ring maiba ang takbo ng aking buhay sa pag-asang magbabago at mapapaganda ang aking kinabukasan sa isang lalaking walang permanenteng hanap buhay. Sinunod ko ang kanyang suggestion na kailangan ko lang ang magdalang tao para wala nang makapigil sa aming pagmamahalan. Sinabi ko na ang pagpunta nga lang namin ng market laging may kasama. Paano pa namin magagawa ang ipinagbabawal na teknik? Pero siya na raw ang bahala. Madali na raw yon lalo't ako lamang at si Lola ang magkasama sa bahay. At ang isa sa alam kong dahilan kung bakit ganoon ako nagtiwala kay Pando, bukod kasi sa hindi siya tumigil noong aking sinabi
na ayaw sa kanya ng aking partido ang pagtanggap niya sa kabila ng aking nakaraan. Kaya naman, ang hinding-hindi na ako muli pang magtitiwala. Nilunok ko lang din sa paghahangad na mag-iiba ang lahat kung sakaling magkakaroon ako ng asawa. Medyo sawa na din kasi ako na pag sumasahod walang naiiwan sa akin. At dahil ako na ang tumatayong panganay, pakiramdam ko'y nawalan ako ng kalayaan at ang lahat ay sa una lang masaya. Naging madali pero challenging ang lahat. Ganun pala kapag meron kayong gustong gawin pero meron kayong pinagtataguan. Sa likod bahay habang nasa kahimbingan ng tulog si Lola, kahit magpiesta ang lamok, sa dalawang nilalang na nagmamahalan na kung minsan nga nararamdaman ko pang nagigising si Lola at ako'y hinahanap. Yung kung minsan nawawala ka na sa focus, sino ba naman ang hindi? Yung isang lamok nga ramdam na iyon pa kayang isang katutak. At matapos ang solido at kulastoy na pagsusulit, lumabas na ang resulta. Pagkaraan ng higit isang buwan naming sipag at tiyaga, pasado. At doon, wala nang nagawa ang aking ina, kundi ipatawag ang partido ni Pando at pag-usapan na ang kasalan. Alam niyo, okay pa Matapos naming maikasal kahit kaliwat kanan ang utang. Matapos ko ang isilang ang aming panganay, masaya pa Kahit wala kaming sariling bahay at palipat-lipat kami ng tirahan, okay pa Yung kahit minsan, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng panggastos, okay pa Pero ang lahat pala, masasabi mo lang na okay lang, sa una lang. Pero pag laging ganon, nakakasawa. Ngayon nilang taon na ang panganay namin, nag-aaral na. Kahit gusto naming sundan, hindi pwede. Dahil kaming tatlo na nga lang, hirap na hirap na. Noong babago pa lang kaming mag-asawa ni Pando, pag walang pera, makakagawa rin tayo ng paraan. Pero ngayon, pinag-aawayan na namin. Nagkaliwat kanan na rin ang lending app namin. Ang hirap. Bukod sa wala kaming sariling tahanan, pareho kami ng asawa ko na walang permanenteng trabaho. At ngayon, bukod sa kasalukuyan naming problema, meron pang mas nakakatakot at pag nangyari ito, hindi namin alam kung saan kami pupulutin. Lalo na ngayon, ramdam ko na lalong pahirap ang bawat pagdating ng kinabukasan.